ang emosyon, ang nasa isip, nahuhulaan nila. Kasi naging anak sila. Bago sila naging nanay. Naintindihan tayo ng Diyos kasi Diyos siya, pero naging tao siya. Kasi kung hindi siya naging tao, baka hindi na tayo maintindihan. Sa lahat ng mga anak na nakikinig po sa inyo, huwag kayong nakikipagtalo sa mga nanay at tatay nyo. Kasi hindi nyo pa naintindihan ang maging tatay o isang nanay. Anak ka pala. Honor your father and mother. Huwag kang nakikipagtalo. Kasi hindi ka pa nagiging nanay. Hindi mo alam ang experience, ang karanasan, ang maging puso ng isang nanay kasi ikaw, anak ka pala. Time will come, magiging nanay ka rin. And you will understand kung bakit ganun ang nanay mo. Kasi naging nanay ka na. Dahil sa Pasko, we don't have to fight our own battles. Kasi mayroong Diyos na naging katulad natin. Naging tao siya para maintindihan niya ang isang tao. Sa pamilya, ang daming pagtatalo, argumento, kasi wala nang pagkaintindi. Ako nakaharap sa inyo, kayo nakaharap sa akin. Halimbawa, may papel dito. Magsusulat ako ng number 6. Number 6. Nakaharap ka sa akin, ang basa mo doon? 9. Sasabihin ko sa iyo, 6 yan. Hindi 9. Sabihin mo 9. Mag-aaway tayo, hindi 6 yan, hindi 9. 6 yan, hindi 9. Ang kulit mo naman. Diba? Nanay. At saka asawa. Ganyan. Ang tingin ng isa 6. Ang tingin ng isa 9. Sa isang realidad. Ang anak, ang tingin 9. Ang tingin ng nanay, 6. Pero, sige nga, magpalit na tayo ng lugar. Kung nagpalit ako ng lugar sa inyo, ang basa ko na 9. Yung pagkakatawag tao ng Diyos, parang ganyan. Kaya hindi tayo pwedeng mas marunong pa tayo sa Diyos. Hindi. Amen po. Amen. Kasi ang tingin ng Diyos, iba. Parang nanay, iba ang pagtingin ng nanay is pagtingin ng isang anak. Sometimes, iba ang tingin natin kaysa sa tingin ng Diyos. Sana. No? Ngayong Pasko na ito, magkaroon tayo ng katulad ng pagtingin ng Diyos para mawala na ang pagtatalo. Para magkaintindihan tayo. Amen po? Amen. Ang dami ganyan. Anong tingin niyo sa pamilya niyo? 6 or 9? Kaya ang daming pagtatalo eh. Hindi magkaintindihan. Ang tawag doon, wala sa tamang perspective. No? Amen po? Pang-apat, mga kapatid. Ang Pasko ay hindi pagtakas sa mga katotohanan ng buhay. Hindi parang dumaan lang para takasan ang mga problema sa buhay. Tandaan niyo po, pakisabi na, sabay-sabay tayo, ang Pasko ay hindi pagtakas sa mga katotohanan ng buhay. Sa ating pamilya, unahin natin, ano ang katotohanan sa pamilya natin? Ito ba ay isang bahay na may tao? May tao na walang pakialaman sa bawat isa? Pamilya, may tao, may bahay, pero I don't care. Wala akong pakialam sa ito. Katotohanan niya ng buhay. Sa ating
bahay mismo. Kung minsan nagtatanong tayo, ano ba kayo? Ano ba mga tao sa bahay na ito? Kakampi ka ba o kalaban? Ang asawa niyo, kakampi o kalaban? Anong sagot? Sagot? Pero dapat ang asawa kakampi ka naman. Kakampi! Hindi ka laban. Kung naka-online po kayo, sa mga asawang naninig, uulitin po ni Father, hindi po kayo kalaban. Kakampi kayo. Amen po. Sa isang pamilya, minsan ganito, may mga taong gusto mo pang pakisamahan o gusto nang iwalayan. Nasa kayo. Gusto pang pakisamahan o gusto nang iwalayan? Ano ba kuya? Ano ba ate ang gusto? Nung last week, tuwa-tuwa po ako. Meron tayong kasamahang OFW dito. Sabi nila, Father, gusto po namin magpakasal. Tuwa-tuwa naman ako. Namanila na po kami sa Pilipinas. Next year po. Talagang inihanda nila yung kasal nila. Tinanong ko, open ba kayo sa divorce? Hindi pa kinakasal, open ba kayo sa divorce? Sabi naman nila, hindi po. Sa mga mag-aasawa po, hindi option ang divorce. Dapat sure ka. Huwag na kayong magpakasal kung option niya ay divorce. Baka mauwi ka doon, mawawalan ka ng asawa. Dapat, kung mahal mo isa't isa, siya na. Pilipino. Patay kung patay. Pakasalan mo yan. Opo. Yung kaya lang ipaglaban. Amen. Yung hindi ka susukuan. Yan ang tunay na pagmamahal. Brothers and sisters, ang Diyos kailanman hindi tayo susukuan. Kasi kay Lord, patay kung patay. Ganon ang pagmamahal niya. Sa dapat penalties tayo. Sa mga gusto magpakasal, alam niyo po, gustong-gusto nilang pumasok sa buhay ng asawa. Marami din naman may asawa na gusto na lumabas. Nakapagtrabaho lang sa Macau, gusto na lumabas. Not good. Pakisabi, not good. Hindi mabuti yun. Hindi gusto ni Lord yun. Kaya mo silang pumasok, pero ikaw na meron nakapasok na huwag ka nang lumabas. Amen. Amen. Sa mga asawa sa nasa Pilipinas, kung naka-online at nadidinig nyo ako ngayon, remember this. Alam na alam ni Jesus kung tunay mo siyang minamahal. Tama natin. Tama. Kaya mahalin mo. Diba? Amen? Amen. Ang sabi ng kinasal kayo, Love love one another. Magmahal kayo. Huwag niyong babaguhin. Yung iba binago, love another one. Mali po, mali. Huwag babaguhin ang salita ng love one another. Pakisabi po, Love one another. yan ang tunay. Yan ang patay kung patay. Tunay kung magmahal. Diba? Ipaglalaman. Hindi susukuan. Amen. Amen po. Amen.
brothers and sisters, ang Pasko ay hindi pagtaka sa katotohanan ng buhay. Tandaan niyo po, remember this. Hindi mo makikita ang Diyos sa mga galit. You will never grow in relationship kapag marami kayong galit sa isa't isa. Hindi mo makikita ang Diyos sa mga pagtatalo sa pamilya. Hindi magiging matibay ang relasyon sa pamilya sa mga pagtatalo. At paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung puro reklamo, puro negatibo ang makikita mo sa buhay? Lahat mayroong pagkukulang, may diferensya, pero ikaw wala. Mahirap yun. Amen? Kaya nga, ang tanong, sa mga relasyon nyo sa pamilya, pakisagot, relasyon o konsolisyon? Relasyon. Parang wala akong narinig. Of course, relasyon. Amen. Amen. Ngayong Pasko, hindi natin yan. Amen. Sinampung solusyon, maghari ang relasyon. Amen. Amen. Sa pamilya natin, sa mga realidad ng buhay ngayon, may mga tao sa bahay natin, sa pamilya natin. Sa mga nasa Pilipinas po, lalo ng mga asawa, wala pong batas na nagsasabing pag nasa abroad na sinisisinto na ng pagtatrabaho ang asawa. Magtrabaho po kayo. Kahit maliit lang ang kita, at least kahit papano, may share ka sa pamilya mo. Kahit pagbili ng pagkain, pagbago ng anak. Lahat na lang kasi inaasa sa mga OFWs. Ginawa ng only source of income ang isang OFW. Kawawa naman po sila. Dito sa Macau, sinasabi natin sa inyo, hindi madali ang buhay. Kawawa naman sila. Minsan, may nakakasabay ako sa bus. Nagkatanong kami ng edad. Sabi niya, Father, ilang taon ka na ba? Sabi ko, 63 na. 63 na si Father. 63 na po kayo. Mukha ko po mas matanda ako sa inyo. 52 pa lang po ako. Kasi puro trabaho na. Kaya sana po, hindi tayo mga taong gusto ng pera, naghahanap ng pera, pero ayaw namang maghanap buhay. Sa mga anak, makinig po kayo. May mga anak gusto lagi gumagasta. Kahit nakawalang pera, iniisip pa rin gumasta. Pero ayaw namang magbigay. And last, may mga pamilya po gusto ng pagkakaisa. I want peace. Gusto ko ng unity sa family. Pero ayaw naman nilang makiisa. Ayaw nilang maging bahagi ng pagkakaisa. Sinasabi lang nila sa bibig, ang sarap ng pamilyang nagkakaisa.